documents bearing on alleged accounts of the respondent Chief Justice of the Supreme Court. And the court has arrived at a decision and ruling that it will deny the motion to suppress and accept the evidence for the consideration of the court in connection with Article 2. In the case of the second matter, the second thing that was discussed in the caucus was the motion of Senator Defensor Santiago, seconded by Senator Pia Cayetano, to cite Attorney Vitaliano Aguirre for contempt. And the caucus also decided that in view of the circumstances, unusual circumstances attendant that surrounded the incident, the impeachment court, although there is evidence of an act that may be considered contemptuous of the court, would not impose a penalty with respect to loss of freedom on Attorney Aguirre, but simply to admonish him to be more careful henceforth with his conduct as a member of the prosecution panel. At yun po ang naging press conference ni Senator Enrile kanina, and it should be noted na nang gawin yung desisyon na i-admonish lamang si Aguirre, absent po si Senator Miriam Defensor Santiago, kaya papagalitan lang daw po si Aguirre, hindi na siya ikukulong. At dito naman, maliban po dito sa dalawang inanunsyo ni Enrile, inanunsyo din nila na may bagong schedule dito sa paglilitis sa impeachment trial. Simula po sa March 12, nais ng impeachment court na 9 a.m. to 12 noon na, and then 2 p.m. to 5 p.m. ang paglilitis para daw mapabilis ito at matapos kaagad. Pero tatanungin daw muna ang defense kung okay sa kanila to, kasi it's their turn to present. Kapag okay daw ito nang ipatutupad na bagong schedule ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. At yan muna mga latest na kaganapan dito sa Senado. Back to studio. Maraming salamat, Nikki Jimenez. At yan nga, no, mga bagong developments. Inanunsyo ng Senado itong bagong schedule, ngunit ito ay subject to consultation pa with both the defense and the prosecution. At nabanggit po ng ating Senate President na hindi po deprivation of liberty. Kumbaga, hindi po ikukulong dahil pwede po talagang makulong sana si Attorney Aguirre. Kung regular court yun, malamang ay nakulong na siya kung sa Supreme Court niya ginawa yun. Pero i-admonish siya na magdahan-dahan sa susunod niyang gawin yun. Ayun, at bago tayo magwakas, Mark, sa ating special coverage, nais nang natin hingan ng kanilang final message sa ating manonood itong ating mga panauhin. Umpisahan natin kay Attorney Ariel mula sa CSC. Attorney? Yeah, ang CSC po ay nagtataguyod ng transparency sa government service, at isang paraan nito ay ang tamang pag-file o pag-fill up at pag-submit ng SALN. So tayo pong lahat ng mga mamamayan ay dapat po nating bantayan ang ating mga naglilingkod sa pamahalaan, no? Para isa puso nila yung objective bakit sila nasa gobyerno. Para magsilbi, hindi para magpayaman. Ang ating pong bagong form ay nananawagan ng complete transparency at wala pong dapat ikatakot dito. Sabi nga po namin, if there's nothing to hide, there's nothing to fear.
Maraming salamat po. Okay, if there's nothing to hide, there's nothing to fear. Maganda yan. At dahil kahit na makulit daw po yung bagong forma, kung wala naman po kayong itatago, madali pa rin po para sa inyo yan. Tatanungin din po natin ang ating panauhin from La Consolacion College. He is the Executive Vice President, Sir Ronald Pastrana. Sir, for your final comments. Yes, for the academe, I think this is a learning process for us. This impeachment process is a learning process because our political system is still relatively new. We started with the 1935 Constitution, and there are still no jurisprudence on impeachment cases like this. And therefore, in searching for truth, I think our senators, being mandated by the people, must really decide this case on a very basic standard, and that is for the common good and national interest of the sovereign Filipino people. Maraming salamat po, Sir Ronald Pastrana, EVP, La Consolacion College. At syempre, gusto rin nating hinga ng kanyang final message itong ating suke dito sa ang paglilitis, si Carl sa Tinitigan. Para po sa mga kapwa kabataan lang po, sana po tuloy-tuloy lang po yung pagtaas ng standards po natin sa ating mga public officials, na tuloy-tuloy lang po na we expect the highest from our public officials. Okay, dapat maganda yun, ano? Kasi kung tataas nga yung expectation ng ating mga kabataan, tataas din yung expectation nila sa sarili nila. Titingnan natin kung ano kaya yung final comment ng ating very passionate artist advocate, Sir Pen Medina. Napakaganda ng ginagawa ng gobyerno natin ngayon na pinipilit nating maging Superman. Kasi po, totoo, naniniwala ako doon, kung walang korap, walang mahirap. Kasi yung mga binabayad nating tax, kayo, kahit hindi pa kayo nagbabayad, may mga taxes din na kinukuha. At yung mga buwis na yan, dapat gamitin para sa atin. Sa ibang bansa, libreng edukasyon, libreng pagpapa-ospital. Ngayon, magkasakit ng kapatid mo, anak mo, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pampa-ospital, pampagamot. Yan po magagawa ng gobyerno pag nawala o nabawasan ang korupsyon. At isang magandang pagkakataon to, tulungan natin ang gobyerno. Maging Superman ang gobyerno, hindi lang si Pinoy, hindi lang si Secretary Laila de Lima, saludo ako sa kanya, napakatapang na superwoman. Tulungan po natin dahil ang totoo niyan, ang kapangyarihan nasa taong bayan. Mga civil servants natin ang mga yan. Okay, Salamat po. ang kapangyarihan ay nasa taong bayan. Mula naman sa ating life counselor and management consultant, Mr. Frank Regis, final words po para sa ating mga manonood. Para po sa ating mga kababayan na at least 90% naman dyan ay hindi masyado nakakaintindi ng mga technical processes. Wag po tayo magpapakalunod sa proseso. Manmanan po natin ang pangyayari at tumutok po tayo sa katotohanan sapagkat malito man ang isipan natin, alam po ng puso natin kung anong totoo at doon po tayo sa totoo tumutok. Wag po tayo magpapakalunod sa mga technicality at proseso. Ito po, nababasa nyo po marahil ang kanyang blog at kanyang mga sulat sa internet at sa mga dyaryo. Pero hingan po natin ng komento sa telebisyon. Si Ma'am Dana Batnag. Sa akin kasi, itong impeachment process na to is an unmasking. Bantayan natin yung prosecutors, yung defense. Kasi tignan natin, sino yung nagsisinungaling, sino yung nagsasabi ng totoo. Tandaan at singilin sa tamang panahon. This is a way for us to learn the process, see if this is the process that we like, and then change it kung kailangan. Okay. At syempre, ang ating legal expert, Attorney JJ Atienza. Ayan, ang atin lang tandaan natin that this is history in the making. Let's take part in it by keeping an open mind at maging mapagmatsyag. Okay, keep an open mind. This is history in the making. If we can do this right, siguro yung stock market na yan, hindi lamang record high, talagang record-breaking pati sa Asia. Sana mangyari po yan. Pero ito po yung ilan sa mga surveys na aming nakalap. Mula po sa Philippine Star website, ABS-CBN news website, has the prosecution presented a strong case versus Chief Justice Corona? 49.85% ang nagsabing very strong. At 26.8% naman nagsabing strong. 7.99% ang nagsabing very weak. Ito na po sa side naman nagsasabing weak lamang ay 6.94%. 4.92% ang nagsabing not so strong. At 3.51% naman ang nagsabing no case at all. Ayan, meron pa pong isa.
Ayan na po, yung ating mga pollsters, nagpapasalamat tayo sa partisipasyon ninyo sa lahat na ito, mga polls na ito. Thank you because this is giving feedback to our leaders and giving feedback to us. Samantala, Mark, magbabalik muna tayo matapos ang ilang mahalagang paalala. Magbabalik po kami bukas at syempre patuloy po kayong tumutok dito sa pagbibigay po namin ng mga opinyon at paliwanag mula sa ating mga eksperto. Syempre pagbibigay pa rin po ng balita mula sa mga events dito sa Senado. 1:30 to 3:30 po dito sa PTV4. Kasama niyo po ang buong puwersa ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, Philippine News Agency, 15 local radio stations and cable networks. At syempre, mapapanood po tayo ng live streaming sa www.ptv.ph. At nais din po naming pasalamatan ang ating mga panauhin at mga studio audience, mga estudyante po mula sa iba't ibang mga universidad at colleges. At bukas po ay tatalakayin naman namin ang Article 3 ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Ako po si Cathy San Gabriel. At nagsisession na po ang ilang senador dito para pag-usapan ng ilang mga nakabimbing panukalang batas. And in a few days, malalaman natin kung papayag ang defense panel kung dito sa bagong schedule na nais ng impeachment court na 9 to 12 at 2 to 5 p.m. Mondays to Fridays. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluit Jimenez. Natapos na naman po ang isang coverage dito sa makasaysayang impeachment trial ng punong maestrado ng ating bansa. Ito po ang paglilitis, katarungan para sa bayan.